Happy 2025! Mga kanegosyo, welcome sa isa muling episode ng Kabuhayan at Negosyo. Since bagong taon, alamin natin ang isa sa political economist at the same time, napaka-successful na negosyante ang posibleng maging takbo ng ating ekonomiya, lalong-lalo na sa pagdating sa negosyo. Alamin natin mula kay Welson Lee Flores, ang may-ari ng Kamuning Bakery, ang nakikita niyang magiging business trend ngayong 2025. Magandang hapon sa iyo, Sir Welson. Happy New Year, Yusek Gani. Maganda sana ang magiging bagong taon natin. Kahit na magulo ang mundo, hindi masyadong magandang economy noong 2024, ako optimistic pa rin ako sa Pilipinas kahit na maraming problema. Oo. Yan ang pag-uusapan natin, yes. Welson, ngayon dahil alam nyo naman po yung naging takbo ng ating ekonomiya 2024. Kaya gusto natin yung expert katulad mo. Pwede natin pag-usapan yung trend ng mga micro, small, medium entrepreneurs, ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ang unang katanungan ko sa iyo, Welson, ay ano ba ang mga pangunahing hamon na nakikita nyo para sa mga negosyo ngayong bagong taon? Ang pinakamalaking hamon, ang environment natin sa Pilipinas, mahirap pa rin. Yung mga micro, small, and medium enterprises, kailangan tayo maging matyaga, resourceful, matipid. Huwag tayong maggastos ng hindi kailangan igastosan kasi parang hindi pa rin magandang ekonomiya natin. Kailangan tayo maging optimistic always kahit anong mangyari, kahit may bagyo. Pero wala akong nakikitang masyadong magandang balita pa sa ekonomiya. So sariling sikap na lang tayo. Paano umahon sa hirap, paano mag-recover. And kasi ang nasa news natin last year, I'm sure mangyayari din yan in the first half ng 2025, puro politika. Oo nga, yun ang election year. Oo, ngayong taon, May midterm election. May good and bad yan. Oo, tama. At ngayon, Sir Wilson, yung epekto sa mga small, medium entrepreneurs natin, sa mga malalaking conglomerate ng business. Paano sa tingin mo, paano makakayanan nito ng mga maliliit na negosyante itong pinag-usapan natin na medyo hindi maganda yung lagay ng pagnenegosyo ngayong 2025? Maganda ang sinabi ninyo. Yung mga malalaking kumpanya, mga tinatawag na conglomerates, maswerte sila. Kasi may advantage sila, malakas sila, wala silang problema sa negosyo. Pero yung small, medium, and micro, maghanda tayo, baka madalas-dalas ang economic difficulty itong taon na to. Maraming pagkakataon pa rin sa magulong kondisyon natin, pero hindi tayo kailangan maging complacent. Kailangan tayo maging alisto. Lahat ng negosyo natin, bantayan natin, huwag tayo pa-relax-relax. Bantayan at mag-hands-on tayo. Ngayon, number one. Number two, kailangan mag-cut ng cost ng mga unnecessary cost. Yung mga, parang may drum. Hindi naman kailangan. Yung mga hindi kailangan, o may mga butas-butas sa drum. Pinari yung drum, may tubig mga pasok. May mga butas-butas na hindi natin napapansin noon. Mga tinatawag na inefficiency, waste. Kaya takpan natin lahat yan. Kasi ang nakita ko, marami sa mga politiko natin nagbabangayan last year, this year, may tinatawag silang impeachment daw na hindi matapos na sarsuela. Hanggang Mayo election yan. Tapos sa international, may problemang posibleng gulo din. Kasi darating yung bagong presidente ng Amerika na anti-export. Correct. Siya? Tarif. Tarif. Yun ang itatanong ko sa iyo, Sir Welson, aside from sa mga negosyante, ay yung common tao. Yung nakikita natin, itong nakaraan na Christmas season, ay yung biglang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. So talagang hirap ang mga tao ngayon. Yun ang isang maganda sinabi ninyo, Yusek Gani. Bullseye kayo dyan. Yung pagtaas ng presyo na hindi bababa hanggang ngayon, malaking problema yan. In fact,
nakakalungkot na isang balita. Isa sa pinakasikat na medium scale na negosyante sa Quezon City, kaibigan ko, in-announce na sinara yung negosyo niya. Yung Welcome Supermarket, kaibigan ko yun. Okay, yeah. Oh, 77 years na siya nagnenegosyo. Sa sobra daw hirap ng buhay, sabi niya. Sabi niya, sa hirap daw ng ekonomiya, ayaw na niya magnegosyo. Isinasara na niya ang negosyo ng tatay niya. Oo. Ka-text ko nga eh. Aside from sa negosyo, syempre ang topic natin ay kabuhayan at negosyo. Yes. Ano yung nakikita mong outlook ng ekonomiya natin, lalo na yung GDP natin, ano yung gross domestic ano natin? At kasi kung, of course, ikaw mas expert ka rito, Sir Wilson, yung pag-angat ng ating ekonomiya, nandiyan pa rin tayo sa 5 to 6% na rate natin, di ba? Economic rate natin. Pero kung titingnan natin ang Pilipinas, correct me if I'm wrong, 60 to 70% ng Pilipino ay mahirap. So, ikumpara natin sa mga ASEAN neighboring countries natin, parang hindi ba tayo dihado, hindi ba tayo nangungulilat compare sa Thailand? Napagaling niyo, Yusek Gani. Sa buong ASEAN, nangungulilat tayo sa foreign investment, kulang tayo sa foreign investment, kulang tayo sa turismo, kulang tayo sa agrikultura, ang daming magagaling na magsasaka pero kulang tayo sa agrikultura. Pinakakulela tayo sa pabrika, sa manufacturing. Yan ang dapat siguro mainganyo yung mga prospective investor natin, kasi yung in terms of foreign direct investment ay nakikita ko talagang huling-huli tayo compare tayo sa Thailand, Vietnam, Malaysia, even in Indonesia. Even Cambodia, talo na tayo. Kaya nakakalungkot, yun ang malaking hamon sa Pilipinas. Kailangan palaguin ang industriya. Hindi pwedeng puro export na lang ng magagaling natin na tao. Kasi nasabi mo yan, Sir Wilson, yung talent ng mga Pilipino, talagang ang nakikinabang dyan ay the first world country. Tama. So, ngayon, tourism natin ay napakaganda, pero hindi natin masyadong nainganyo yung mga regular travelers all over the world, di ba? So anong mga sektor siguro sa tingin niyo mo, Sir Wilson, ang may potential umunlad kahit sa gitna ng mga challenges sa ating ekonomiya? Ang nakikita ko, lahat ng micro, small, and medium, yung mga consumer items, pagkain, saka bilihin, doon tayo tumutok kasi kahit na masama ekonomiya, itong election year na to, bubuhos ng pera ang mga politiko. Ngayong may midterm election. Ang mga politiko magbubuhos ng pera, ang mga LGU, government official, magbibigay daw ng ayuda. Kaya sinasabi nila may flood control, di ba? Pero pagdating sa ayuda at saka paglabas ng cash, wala tayong flood control. Itong taon na to, bubuhos, babaha ng pera, cash. Alam mo, may kwento ko narinig pag-election daw sa mga probinsya, sa mga baryo, yung mga maliliit na fast food, yung mga fast food restaurants, mga karinderya, ubos ang barya nila. Ano, bakit? Noong election day daw, puro 1,000, puro 500 ang pinagbabayad daw sa mga fast food. Totoo yan. Kasi pambili ng boto. So, suggestion ko, pagbutihin natin ang mga micro, small, medium entrepreneurs sa pagkain, sa serbisyo, anything na service-oriented sa consumer. Itong taon na to, maraming perang panggasto sa mga tao. Kahit masama ekonomiya, may artificial na, may nakikita kong kalahating taon na lalabas ang pera ng mga politiko at saka gobyerno. Maganda itong pinag-usapan natin, Sir Wilson, kasi siyempre, midterm election, pa yung connection ng politika sa negosyo. So, ito yung talagang magiging topic ngayon, ngayong 2025 because of this midterm election. Pero sa tingin mo ba ito ay makakasira sa ating ekonomiya? Maganda ang tanong nyo. Alam nyo, napakaganda, Yusek Gani, ang tanong nyo. For the short term, mula ngayon Enero hanggang Mayo, parang maganda economy kasi maraming lalabas na pera. So, parang artificial growth ng economy yan. So, lahat ng micro and small na negosyante, maghanda kayo, magsipag tayo, magbenta ka maraming tinapay, pagkain,
damit, kahit ano, kasi magkakaroon ng pera mga tao. Ang worry ko lang, hindi siya sustainable. Hindi sustainable. Ang worry ko, pagkatapos ng eleksyon, yung susunod na kalahating taon, mamomblema ang maraming tao, ang gobyerno, saan kukunin yung pangbayad sa ginastos, sa pang-utang. Kaya pagbutihin natin, siyempre mga maliliit na negosyante, wala naman tayong pakialam sa nangyayari sa mga malalaking higanteng politiko. Pagbutihin natin yung mga negosyo natin, kung ano man yan, kung ano ba negosyo o serbisyo o trabaho ginagawa nyo, pagbutihin nyo. Tapos, huwag masyadong mangutang ngayon. Kasi sa panahon ng uncertainty, less ang gastos, less ang utang. Kung kaya, damihin ang pagtitipid saka pag-save ng pera. Totoo yan. Alam mo, pagka ganitong usapin ay kayo ay expert dito, Sir Wilson. So anong palagay nyo, Sir Wilson, ang ugali na ngayon ng mga consumer at ano yung mga dapat gawin ng mga negosyante rin upang matugunan ang pag-uugali ng consumer ngayong 2025? Sa tingin ko ngayon 2025, ang mga consumer sa Pilipinas, ang good news naman sa Pilipinas, always, kahit ang masama o maganda economy, mataas ang consumer spending sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Sa ibang bansa, pag masama economy, talagang wala nang ginagastos ang tao. Pero ang good and bad sa economy natin, tayo isa sa pinakamataas sa consumer spending sa Asia, which is good news sa lahat ng negosyante. Pero, kumpara yung economy ng Pilipinas sa Thailand, syempre, mas malaki yung economy ng Thailand. Malayo natin. Malayo tayo, like Indonesia. Siguro wala pang kalahati tayo ng Thailand, Malaysia. So, dapat ay ang gobyerno natin, hindi tayo dapat masaya dito sa 5 to 6 growth. Dapat mag-double digit growth na tayo. Maganda sinasabi niyo, Yusek Gani. Pag ang Pilipinas hindi mag-double digit, ibig sabihin, pag less than 10% ang economic growth natin bawat taon, yung mga politiko natin, wag magmalaki, wag mag-celebrate, wag mag-party, kasi hindi yan achievement. Pag ang economic growth ng Pilipinas ngayon, na 60% mahirap ang tao, hindi pa okay ang economy, pag maliit lang ang ekonomiya natin kumpara sa kapitbahay natin sa ASEAN. Pag 5 o 6%, mediocre yan. Napakapangit na numero yan. Para umahon sa hirap ang ekonomiya ng Pilipinas, kailangan mag 10% and above, double-digit growth every year for 20 years. At least 10 to 20 years. Kung hindi, linoloko natin sarili natin. Tingin ko nga, Sir Wilson, maswerte pa ang ating bansa, no? Kasi of our foreign remittance sa mga OFW natin. Kasi kung hindi, talagang yung export natin parang hindi maganda. Pero pag-usapan natin yung e-commerce natin ngayon, Sir Wilson. So, sa tingin nyo ba ay magpapatuloy ang pamamayagpag ng e-commerce or mga digital platform, o makikisabay na rin tayo sa traditional na retail business? Napakaganda ang sinabi ninyo. Isang malaking pagkakataon sa lahat ng micro and small and medium enterprises ang e-commerce. Ang maganda dyan, hindi ka kailangan mangupa ng pwesto sa malaking mall, hindi ka kailangan maghanap ng isang magandang pwesto sa Metro Manila na may commercial space para bumenta ng gusto nyong ibenta. Dahil sa e-commerce, tumutulong sa tinatawag na level playing field yan. Kaya galingan natin sa e-commerce, gamitin natin ang galing ng Pilipinas sa social media, sa negosyo, sa pag-aaral, sa profession natin. Kasi karamihan sa atin, in fact tayo, world champion tayo, gold medalist tayo sa buong mundo paggamit ng Facebook, TikTok, at saka iba-ibang mga social media. Talagang world champion tayo sa dami ng oras araw-araw sa social media. Nakatutok lahat. Oo, nakatutok. Sana kahit kalahati lang ng oras natin sa social media, gamitin natin for educational purpose, para gumaling ang trabaho natin. O para sa negosyo, magbenta tayo ng kahit ano sa pagkain, sa bahay. Gamitin natin ang social media at saka internet para yumaman tayo,
Hindi yumaman sa pera lang ha, yumaman sa utak natin, yumaman sa kalusugan, hindi purely entertainment lang or socializing. Oo, kasi yung joke ba na ngayon makikita lahat sa online. Yes, kahit yung mga naghahanap ng love life, dyan sa online nila hinahanap. Saka, tama, saka pati entertainment apektuhan. Ang mga TV, pelikula, hirap din ang mga pelikula sa Pilipinas. Last year, 2024, buong taon, 2 lang ang pelikula kumita. 2 lang Pero sa MMFF na ongoing pa ngayon, I think dadagdagan yung kumikita dahil sa online din. Correct. Marami nang nasa online, kaya challenge yan sa lahat na gamitin ng online for better economy. Sir Wilson, pag-usapan natin ng manufacturing kasi mukhang tagilid tayo dyan at lahat ini-import natin ngayon. Lahat. Sa tingin nyo ba sa foreign direct investment natin, dahil huling-huli tayo dyan, ano ang sa tingin mo na pagtuunan pansin dito ng ating gobyerno sa manufacturing industry natin? Maganda sinasabi ninyo, yung Segani. Dapat ang gobyerno, yung diplomasya natin, ang foreign policy natin, nakatutok sa economy. Dapat lahat ng mga kausap natin na foreign countries, US man yan, Russia man yan, o China, Japan, o kahit Europe, wag puro pagbili ng armas, military alliance sa pinag-uusapan. Sana, every time may kausap tayo na taga-Europe, taga-US, taga-Japan, taga-Singapore, ang pinag-uusapan, kailan kayo magbubukas ng pabrika dito? Magpapadala ba kayo ng mas maraming turista sa Pilipinas? Kahit na OFW, bubuksan ba din yung merkado nyo for more nurses, more teachers? Pwedeng ganyan. Huwag puro pagbili ng armas sa ibang bansa, pagbukas ng base militar dito, matatakot ang investor. Kaya balita ko, Sir Wilson, yung mga target natin, prospect natin ng mga mamumuhunan dito ay instead na pumunta sa Pilipinas, nasa Thailand, Vietnam, Malaysia. So, ano ang nakikita mo na, paano natin dapat tugunan ito, Sir Wilson? Maganda yan, Yusegani. Kailangan bigyan natin ang buong mundo ng magandang positibong imahe ang Pilipinas. Huwag natin ipamukha sa buong mundo na ang Pilipinas ay bansa na puro away politika. Kasi huwag tayo makisali sa mga... Huwag tayo sumali sa away ng ibang bansa. Example lang yan. Ang US sa Russia may away sa Ukraine. Bakit tayo sumali dyan? Huwag tayo kumampi sa US laban sa Russia. Kasi alam mo gaano katalino ang kapitbahay natin na India, Japan, Korea, and China. Ngayon na may away ang US at saka Russia, doon sila namimili ng murang langis sa Russia. Tayo, zero ang binibili natin sa Russia. Takot tayo kasi baka magalit ang US. Baka magtampo. Oo, pero alam mo ba, ang Japan, wala silang paki. Japan, Korea, ang pinakamalaking buyer ng Russian oil in the world today, tinalo pa ang China, India. Kaibigan ng India ang US, kaibigan ng England. Every time pinapagalitan ang India ng CNN, BBC, sabi niya, why are you buying Russian oil? They are our enemies. Sabi ng Indian Foreign Minister sa BBC, napanood ko wala kayong pakialam sa ekonomiya namin. Kayo bang magpapakain sa tao namin na 1 billion na tao? Ang national interest ng India ang importante, hindi yung interest ninyo. Ang kaibigan namin na Russia or China, hindi nyo kailangan... Basta huwag tayo sumali sa away ng ibang bansa na walang pakinabang dapat. Napakahalaga yung pinag-usapan natin, Sir Wilson, sa geopolitics. Ikaw ba mayroon kang nakikita na particular demographic market na dapat pagtuunan pansin ng negosyo ngayon 2025? Sana sa 2025, kayahin natin ang Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia. Labanan natin, kompetensya natin sila sa merkado ng China. Ang number 1 tourist market sa buong Asia ngayon, kahit na Japan milyon-milyon ng China tourists, pati South Korea. Ang Thailand 2023, 6 million China tourists. This year siguro 10 million China tourists sa Thailand. Tayo, 2023, 200,000 lang. Kulela tayo. Talo pa tayo sa Cambodia at sa Vietnam. Isa pa, ang Russia, nakakagulat. Alam mo ba, 1 million Russian tourists pupunta sa Thailand every year. Tayo siguro wala pang 10,000. Mamaya, babalikan natin yan, Sir Wilson.
dami naming natututunan sa iyo dito sa mga binabahagi mo at magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Alam mo, Sir Wilson, napakaganda yung pinag-usapan natin about sa tourism natin sa Pilipinas. Ano? Kasi we have more than 7,000 Paradise Island na makikita ng mga prospective tourists, mga visitors natin from all over the world. Pero di kaya may mali tayo sa pag-market natin sa mga the 7,000 Paradise Island natin? Naka-bullseye kayo dyan. Kasi ang turismo dapat ang #1 industriya ng Pilipinas. Tayo dapat sa Pilipinas ang Espanya, saka France, saka Portugal ng Asia. Kasi alam niyo ba, Gani, tama kayo dyan, hindi lang mga isla natin magaganda. Pati ang weather natin, yung climate natin, talo ang Thailand sa atin, talo ang Singapore. Sobrang silang mainit pag mainit sa kanila. Ang problema, dahil sa imahe natin internationally na hindi magandang image natin sa peace and order, hindi maganda ang imahe ng Pilipinas siguro, sa geopolitics. Infra natin, hindi ganun ka-develop compared to the ASEAN neighboring countries. Kulela tayo sa infrastructure, peace and order, geopolitics, even the local politics natin, ang pangit ng image. Imagine mo sa ibang bansa, pag lumalabas ang balita na ang Pangulo at Vice-Presidente nag-aaway, ang Speaker of the House at Congressman nag-aaway. Parang Korea ngayon, away ng away, natatakot mga turista. So, ang nagsasuffer, ang biktima dyan is yung bansa natin. Kasi buong bansa, buong tourism industry natin. Nawawala ng gana, nawawala ng kumpiyansa, yung mga hindi exciting ang image. Prospective na mamumuhunan natin. Kasi syempre, sabi nila, bakit kayo ganyan? So sayang kasi ang turismo natin, pinakamalaking potential. Yan ang pinakamaganda. Tsaka ang turismo pa, diretso yan sa masa, ang pakinabang. Kasi pag may dumating na turista, bibili yan sa bangketa, sa pagkain, sa mga mga maliliit na tindahan, mga convenience store, sasakay ng tricycle yan, sa mga lugar na pinupunsahan ng mga bisita natin. Pero bubuhos ang pera sa may direct impact yan sa mga common tao natin. Hindi sa elite lang, hindi sa malalaking kumpanya, pati maliliit na kumpanya, maliliit na negosyante, makikinabang. I'm sure ikaw rin, Wilson, nakakapunta ka sa mga iba't ibang bansa. So, yung mga ano naman natin, Boracay natin, na ikumpara mo sa mga ibang ano. Mas maganda sa atin. Hindi lang Boracay, Palawan natin. Mindanao, ang daming maganda sa Mindanao. Opo. Ang isa pang problema daw natin, narinig ko sa iba, wag daw pahirapan ang turista kumuha ng visa sa Pilipinas. At saka, ang lamang na lamang natin, Sir Wilson, ay English tayo. English speaking ang Pilipinas. Sa Thailand, di marunong mag-English ng mga tao. Sa Japan, so, ang hirap. Ngayon, Sir Wilson, on agriculture naman. Ngayon, yung pa isa. Ngayon, ultimo, lahat ay in-import na natin. Pati gulay. Pati gulay, pati mani. Alam niyo ba, ang mani na kinakain natin, mahilig ako kumain ng mani, sa Kamuning Bakery, mabenta yan. Pati mani imported daw. Import natin. Pati gulay. So, ano ang suggestion mo rito? Saan tayo nagkukulang dito? Ang polisiya ba or polisiya, saka dapat may political will in all aspects. From the top hanggang sa LGU, kailangan may national consensus tayo na seryoso ba tayo pagbutihin ng agrikultura? Seryoso ba tayo pagbutihin ang mga pabrika? Bakit ang mahal ng kuryente natin? Kung ang kuryente natin doble sa kuryente sa kapitbahay natin, pati negosyante natin dito magsasara ng pabrika. Isa pa yan, yung in terms of power rate natin, tayo ang pinakamataas. Sobra. Kumpara sa Malaysia, di ba? Thailand. Kumpara sa China, kumpara sa Singapore, ang mahal natin. Isa pa, yung smuggling, ayusin din kasi sobrang corrupt daw ang Bureau of Customs na hindi mahinto-hinto. Kaya ang dami nagsasmuggle, ayaw na maggawa ng pabrika dito. Makikismuggle na rin ang mga pabrika. Pero ang kawawa rito, Wilson, ay ang ating mga farmers na sobra. Dapat ay sila ay protektado rin. Can you imagine? Hindi lang farmer, pati fishermen sa buong Pilipinas. Sa dami ng mga, ano bang tawag dito? Yung arable lands. Yes.
We have sa arable farm land. gate. Oo, at saka Wala pa tayong winter. wala tayong Ibang bansa may mga winter. facility natin daw dito ay masyadong kulilat kumpara sa ibang bansa. Tama kayo dyan. May mga lugar sa Pilipinas, ang daming mga ani o harvest. Pero walang mga transportation, walang mga facility na pang-preserve ng mga produkto. Nabubulok lang. Ang malaking rin nila is sa dami ng mga middleman Yes. pagdating sa consumer, general public. Iba na. Iba na, napakamahal. So, instead na ay talagang ini-import natin yung mga agricultural product Mas natin. mura daw ang imported kaysa bumili sa probinsya. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi yung logistics daw, inefficient. Marami daw problema para bumili sa probinsya ng produkto. Mag-import na lang sila. Correct. Mag-smuggle na lang sila. Maniwala ka, pati bigas, lahat na lang. Alam mo, isa Samantala pa, silang Pilipinas yung nagturo sa Vietnam. Oo. So ngayon, sa kanila na tayo bumibili. hindi lang tayo bumibili sa kanila. Tayo ang numero 1 gold medalist, number 1 rice importer na bansa sa buong mundo. Wow. Ang masama pa, every time mag-aangkat tayo, mag-i-import, ina-announce pa natin sa buong mundo. Tumataas ang presyo, apektado lahat. Tayo hindi nakikinabang dyan. Ayusin natin sana agrikultura, seryosohin natin ang tulong sa magsasaka at saka Farmers. mangingisda. Kasi kung yumaman ng mga magsasaka at saka mangingisda, siya ang merkado ng mga pabrika. Totoo yan. Siya yung mga customer natin. Totoo yan dahil dapat ay yan ang bigyan siguro ng ayuda ng ating gobyerno dahil sila ang nagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Dapat kayong magsenador Jose Gani. Tama sinabi ni Jose Gani, ang mga ayuda, sana damihin ang ibigay na ayuda sa magsasaka, sa mangingisda, saka lahat ng empleyado sa Pilipinas. Na nagtatrabaho na nagbabayad ng withholding tax. Tama, lahat ng nagtatrabaho, yan ang bigyan ng ayuda. Hindi lang ayuda sa less taxes, bigyan ng ayuda na pera talaga pang gastos, incentive, bigyan ng ayuda sa PhilHealth. Oo. Hindi binibigyan ng ayuda yun, ayaw magtrabaho o hindi nagtatrabaho. Oo. Sayang. So we teach them how to catch the fish, di ba? Tama, kasi don't just give fish. Ano yan ancient Chinese proverb. Pag binigyan mo ng isda yung tao, buong buhay mo bibigyan ng isda araw-araw. Turuan mo na lang mangisda, Correct. makikinabang siya, tsaka ikaw, lahat ng tao. Oo. Ngayon, Sir Wilson, alam ko Yes, Yusek. sa larangan naman ng real estate ay kayo ay guro. Talagang magaling kayo dyan. Ano nakikita nyo rito? Oversupply ba? Undersupply ang ating real estate? Maganda sinasabi nyo. I think may oversupply sa high-end properties. Yung mga tinatawag na luxury condo, number 1, overpriced, and number 2, oversupply and overpriced. Sobrang mahal ng real estate natin. Hindi totoong oversupply yung buong real estate market kasi naniniwala ko ang middle market at saka yung mass housing na tinatawag, yung lahat ng bahay na hindi mabenta dyan, ang problema is hindi kaya bumili ang tao, hindi dahil sobrang supply. Kulang ba ang supply? Oo, kasi nakikita Million. ko naman yung pronouncement ng ating housing department ay million pa yung shortage. So, Several million na ang shortage. Ang target nila magpatayo ng 1 million mass housing a year. Wala pang kalahati na tatayo nila bawat taon. Sayang, hindi oversupply dyan. Ang problema, mahina ang ekonomiya, mahina ang purchasing power ng ordinaryong tao, kaya hindi nakakapagbili ng mga milyon-milyon na bahay na walang nakatira. Yung mga kondo na puro empty, kasi walang pambili mga tao. Hindi walang merkado Hindi totoong may oversupply sa kondo. Kulang ang purchasing power ng middle class and ordinary people. Dapat gawing affordable. May problema, hindi affordable. Walang pera ang mga tao. Walang pera ang mga tao. Number 2, overpriced. Sobrang mahal ang kondo. Imagine, 36 square meter, ilang milyon piso. Oo. Sobrang mahal yan para sa Pilipinas, hindi na realistic. Oo, sa larangan naman yan, Sir Wilson, ay talagang yan ang sector mo. At, Number 3, Oo. mahina economy, walang foreign investor, kaya baksak ang real estate. Last year, baksak this year.
lalong bumagsak. Ang sabi ng mga real estate brokerage, yan ang mga ahente ng kumpanya nagbebenta ng real estate, sabi nila 3 taon oversupply. Sa tingin ko, mga 5-6 years oversupply. Okay. At napaka-interesting at marami tayong natutunan kay Sir Wilson. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir Wilson sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Wilson, ay pinag-usapan natin ang real estate sector. So ano yung mga tips mo na dapat ay yung mga gustong bumili dyan ng kwan at saka sa mga broker natin? Ano bang tip mo, Sir Wilson? Ito, Yusegani, may lumang kasabihan sa Chinese culture na pag may krisis, maraming panganib, danger, may marami din opportunity o pagkakataon. Ano ang pagkakataon sa masamang real estate market ngayon sa Pilipinas? Number 1, lahat ng mga end user, lahat ng nangangarap bumili ng sariling tirahan, bahay. Ngayon ang the best time mag-negotiate, mag-bargain, tumawad ng tumawad, maghanap ng posibleng bilhin na bahay, apartment, townhouse, condo, kahit na lupa na bakante, baksak ang presyo ngayon. Baksak kasi ang bentahan. Tinatawag na buyer's market ngayon. Ibig sabihin, kung buyer ka, hindi kailangan, ito ang tip ko sa lahat ng taong gusto bumili ng bahay, hindi ibig sabihin may pera ka, tsaka ka bibili. Pwede ka mangutang. Basta mayroon kang trabaho, pwede ka gumamit ng pag-ibig loan, pwede ka gumamit ng private banking housing loan. Huwag kayong matakot mag-loan pang housing kasi parang isang form of savings yan. Parang forced savings yan. Pag bumili ka, tapos monthly na binabayad ka, lamang ka dyan. Pero huwag agad-agad, pag may nakita, bibilhin agad. Mag-canvas kayo, mag-research kayo. Tapos tumawad ng tumawad kasi kagipitan ngayon, panahon ng kagipitan, hirap magbenta lahat ng tao. Tapos yung mga real estate broker, magsipag ngayon, maraming pagkakataon pagbenta. Kaya ngayon is the best time for end users to buy. Tapos yung mga nangungupa ng kondo, nangungupa ng bahay, apartment, lalo na yung mga kondo sa Metro Manila, das nakatira kayo weekend sa probinsya, mag-negotiate kayo ulit. Kunwari, mag-i-expire na ang kontrata ninyo. Sabi nyo, discounted na ngayon kasi baksakan na ang renta ngayon. Humingi kayo ng discounted rental. Kung ayaw, lumipat ka ng ibang kondo. Lumipat ka ibang unit. Ang daming bakante. Daming bakante. Basta huwag kayong mahiya tumawad. Ang mga tao, minsan nahihiya tumawad. Kapalan yung mukha ninyo. Hindi naman kayo, alam mo, pag tumatawad tayo, huwag kayo mahiya. Hindi naman tayo nanlilimos. Hindi naman tayo humingi ng pera sa tao. Saka hindi naman natin sila pinipilit eh. Nakikiusap ka lang, pwede ba discount ang kalahati? Pwede ba discount ang 20%, 10%? Magugulat kayo sa nakukuha ninyong diskwento o discount. Ikaw ba, Sir Wilson, mayroon kang mga tips or advice na maipapayo sa mga kababayan natin na nagnanais magsimula ng negosyo ngayong 2025? Ang maganda, mag-umpisa kayo sa maliit. Kahit anong negosyo man yan, mag-umpisa ng maliit. Lahat ng negosyo nag-uumpisa sa maliit. Lahat ng malaki o medium size na negosyo, nag-start sa maliit lang. Kaya kung may naisip kayo, pwede nyong gawin na. Ibang tao naman, habang nagtatrabaho, pwedeng sa weekend may negosyo kayo or ang misis nyo sa bahay, pwedeng mag-umpisa na unti-unti. Huwag kayo umalis agad sa trabaho nyo. Pwede naman may trabaho kayo. Tapos sa free time ninyo, may ginagawa kayong negosyo or misis ninyo, kamag-anak nyo. Lalo na ang OFW. Ang pakiusap ko sa mga OFW natin, huwag silang parang ATM ng kamag-anak. Huwag sila maging Santa Claus mula Enero hanggang December. Bigay ng pera sa mga kamag-anak nilang parang pensyonado. Dapat magtipid din sila, itabi nila ibang mga pera nila, gumawa sila ng negosyo kasi
Hindi araw-araw nandyan ka sa abroad. Hindi araw-araw malusog ka. Hindi araw-araw na bata ka pa. Kailangan pag-isipan mo rin ang future mo, pamilya mo. Saka hindi lang yun kahit na malakas ang kita ng mga OFW, huwag nyo isipin na bigay ng pera na parang ATM kayo ng pamilya. Isipin din ninyo na yung mga kuha ng pera sa inyo na hindi nagtatrabaho, masama para sa kanila yun. Correct. Dapat sana may kapalit. Mag-aral ka muna bago bigyan kita ng pera. Magtrabaho ka, dagdagan ko ng ayuda yon, regalo ka sa'yo. Huwag tayo gumaya sa mga politiko natin. Bigay ng ayuda, walang pakialam ano nangyayari sa mga binibigyan ng ayuda. Tama-tama yan, yung mga tip, advice mo. OFW, sana mga OFW maging negosyante lahat. Ano ba ang aral na mula sa nakaraang taon na maaring magamit ng mga negosyante ngayon 2025 at alam ko Sir Wilson, marami kang kaibigan ng mga business tycoon. Ano ba yung mga natutunan mo sa kanila na pwede natin i-share sa mga aspiring or yung mga negosyante ngayon na medyo naghihinalo? Ang napansin ko sa lahat ng mga negosyante na malalaki or magaling, eternal optimist sila. Realist. Ibig sabihin, hindi sila bulag-bulagan na sa nangyayari. Pero kahit na anong sakit sa ulo or crisis, optimistic sila sa loob nila. Forever ka maging hopeful. Never mawala ng pag-asa habang may hininga ka pa sa katawan ninyo. Number 1, optimistic. Number 2, kailangan always resourceful. Maabilidad, magaling mag-diskarte, mag-isip ng paraan sa bawat problema. Number 3, kailangan masipag talaga. Walang kapalit sa sipag. There is no substitute to hard work talaga. Yan ang old-fashioned na sikreto, hard work. Kung masipag ka, kahit na yung kakompetensya mo mas matalino, mas may connection, mas may pera, pag mas masipag ka, tatalunin mo lahat sila. Isa pa, kailangan magtipid tayo. Yun ang hindi natin natutunan sa maraming leader natin. Pero napansin ko marami sa mga magagaling na negosyante, matipid sila. Hindi sila maluho, hindi sila gumagastos ang hindi kailangan. Lalo na pag taghirap, yun. And always mag-isip tayo ng, isa pa, kailangan hands-on tayo sa negosyo. Kahit na may katiwala ka, kahit na may accountant ka, kahit na may manager, supervisor ka, hindi pwedeng hindi mo alam ano nangyayari. Correct. Baka ninanakawan ka na, hindi mo pa alam. Tapos, sila palang yayaman. Yes. Isa pa, pag hindi mo tinututukan yung negosyo, tapos napapanakaw yung tao mo, ikaw may kasalanan, hindi lang sila. Kasi pinapabayaan mo, nabibigyan mo sila ng tinatawag na temptation, kawawa naman sila. Pero pag nakabantay ka dyan, kahit na totoo o hindi totoong bantay, maaalis to sila, matatakot sila na, itong boss namin hindi tulog-tulugan dyan, hindi batugan, hindi nag-enjoy lang ng buhay. Matatakot sila. Kaya galingan natin, dapat hands-on pa rin kahit papano. Ano ang tingin mo na mindset o katangian ang dapat taglayin ng mga negosyanteng Pilipino upang magtagumpay sila sa 2025? Resilience. Kailangan may resilience. Ibig sabihin, matatag yung kalooban mo, personality mo, kahit anong mangyari sa mundo, malakas ang loob, and always optimistic. Kahit na masama na ang panahon, kahit na may bagyo na dyan, sa loob mo, sa kalooban mo, malakas pa rin ang loob mo. Kailangan optimistic ka pa, and always hope for the best, but plan for the worst. Tama yan. Always meron kang iniisip na kung anong mangyari masama, nakahanda ka. O hindi pwedeng hindi ka nakahanda. Dapat always, parang Boy Scout and Girl Scout. Always ready. Always ready, always prepared kung ano man mangyari. Kung maganda ang economy, edi lalong lalakas ang negosyo mo. Pero kung bumagsak ang economy or at tagilid or magulo, survivor tayo lahat dapat. Baka may parting words ka, Sir Wilson. Baka gusto mo silang imbitahin sa yung napaka-popular na bakery. Meron akong lumang bakery sa Quezon City, sa Barangay Kamuning, 86 years old na itong taon.
ini-invite ko kayo kahit sino, kahit anong oras, magkape tayo, kumain kayo dyan. Pag nakita niyo ako, pwede tayong magkwentuhan anytime. Pwede tayong mag-exchange ng information. Hindi lang ako magbibigay ng advice, hihingi din ako ng tips sa lahat ng tao. Kasi yan ang isang natutunan ko pala sa magagaling na negosyante. Lahat sila forever estudyante. Ano ibig sabihin yan? Kahit na matanda na sila, kahit na bilyonaryo na sila, kahit na napakagaling na nila, non-stop sila nagtatanong. Non-stop sila nagre-research. Non-stop sila nagtatanong paano pagandahin ng negosyo nila. Non-stop nag-aaral. Yun, kailangan non-stop learning tayo. Hindi lang tayo natututo sa eskwelahan. Kailangan tayo matuto katulad ng magagaling na tao, katulad ni Yusek Gani o kahit sinong tao. Matuto tayo sa lahat ng tao. Isa pang magandang source of lesson, mga kakompetensya nyo. Gayahin ninyo or talunin ninyo sa negosyo. Forever learning. Maraming salamat sa iyo, Sir Wilson, sa mga insights mo na for sure magandang gabay ito para sa mga negosyante at nagbabalak magnegosyo. Salamat, Yusek Gani, sa napakaganda mong educational show ninyo. Salamat po. At para po sa mga hindi nakapanood na mga nakaraang episodes natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, pwede nyo pong balikan through my YouTube channel, Abdul Gani Makatoman, at sa aking Facebook page na Abdul Gani Makatoman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow para sa mga updates sa mga bagong episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatoman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.